Good morning! Good morning! Yeah, just like to introduce to you the guy who will be doing the introduction of our guest speakers. So ako po ang taga-intro na mag-i-intro. Ladies and gentlemen, without further much delay, I'd like to call on bago-bago po siya. He's a 7-month member of One Bro, but he has just recently, guys, kung ginalik yung achievement, pwede mo palakpakan natin lahat. He just recently won his BMW. Ladies and gentlemen, without further much delay, Mr. Jet Zing! Sabi ko, yung mga mentor ko, kala ko, ba't may intro pa sa ito? Maraming salamat po sa inyo lahat. Actually, yung iba, may nagtatanong sa akin, Jet, ano bang sikreto? Tinatawanan ako, pero sabi ko, minsan lang po ako nangarap. Nangarap lang ako. 12 years, nagpumotor po ako. CB110. I developed a lower back pain, tapos severe sinusitis for the last 12 years, lahat ng bagyo, lahat ng klase ng putik at lahat ng hirap sa motor. Sino po dito may mga motor? Mga nagmumotor, mga motorista. Alam ko po, kahit hindi nyo aminin sa amin, alam ko yung paghihirap yung pinagdadaanan. Sabi ko nga, yung BMW na yan, nakikita ko lang po yan sa James Bond. Okay, so it's my, to be exact, it's my 10th month in the business. Ako po ang founder ng Mighty 7, of course, under Team Merwin and my mentor Team Kiwi. Palakpakan natin. Alright, ayoko umiyak, pero anyway, question lang, sino po rito ang totoong nangangarap magka-kotse at magkabahay? Pagkataas lang po ng kamay. Okay, the only thing I can say is, please, taasan pa ninyo yung pangarap. Pag may nagtatanong sa inyo kung ano yung pangarap ninyo, please wag po kayo magsasalita na, ako gusto ko, pwede na sa akin, bigo. Pwede na sa akin, di ba ganun tayo usually, pero please, kasi lagi ko sinasabi po sa Mighty 7, sa family ko, ang tao kasi, nung bata tayo, usually, sabi natin, I want to become an astronaut, I want to become this and that, kung ano-ano. Over the years of experience, lahat ng mga nangyari negative sa buhay natin, pag tinatanong tayo ngayon ng mga kaibigan natin, ano ba ang pangarap mo? Sasabihin natin, actually, sinasabi ng utak ko, pero ngayon ilabas sa bibig mo. Kasi nga, nag-develop na, nag-imprint na sa katawan ng bawat tao lahat ng klaseng negatibo. Tama po ba? So, pwede po, tayo po ang lahat, bago tayo mag-umpisa. Bago ko pakilala ang speaker, huwag po kayo magalala, hindi po ako tatapit-tapit, payaman, hindi po ako very traditional, iba po talaga ginagawa. Pwede po, yung lahat ng nasa kaliwa ninyo, kamayan ninyo, tapos sabihin lang ninyo siya ng maraming salamat. Kahit sino pa yan, hindi nyo kilala, please, maraming salamat. Now, yung naman nasa kanan ninyo, please, pakisabi, maraming salamat. Okay? Okay. Sino ang gusto magkaroon? Kasi alam ko meron ko yung mga pangarap ko eh. Nandiyan niya sa loob. Para matupad yan, syempre gagawa natin ang action yan eh. Kailangan yung vision nyo, sinasamahan to ng action. Hindi pwede puro vision, hindi pwede puro mission. Kailangan po yung utak nakasynchronize yan sa gawa. Kung naiintindihan nyo po. So please, sabihin ninyo sa sarili ninyo ngayon, isigaw natin ha, isang sigawan lang, 1, 2, 3 lang ako, matutupad lahat ng pangarap ko. Okay? Isigaw nyo po, 1, 2, 3. Matutupad lahat ng pangarap ko! Yan ang pangarap. Ang sarap. Actually, yung sinasabi niyo, pag nung narinig ko na naman yan, ako yung may inspire. Please, you guys are inspiring as hindi po kami nakaka-inspire sa inyo. Maraming akala, nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganyan, in a very short period of time. Dahil po yun sa mga nakikita naming tao na gustong matupad ang pangarap at totoong ginagawa ng aksyon ang kanilang pangarap. So, maupo po ang lahat. Maraming salamat. Okay. Ayoko masyadong palangin to, baka maiyak ako. Nasa kalahating milyon pa lang ako, hindi pa ako M-Club. Tsaka na, sa stage. Okay, itong tao na to,
Okay. Matagal na ko yung magkakilala. Gawin siguro mga almost, ilan na ba, John? 12? 14 years? Mga ganon? 15. Okay. Kami po yung panahon pa ng uso ang 5110. Sino ka lang 5110? Ako! O yan, napapagalata kayo ng mga edad nyo. Yes, huli. Kami po magkakasama noon. Tama na kami sa Jupiter dyan, sa 7-Eleven, nagbubukas ng sunning light, nilata. Wala mga pera, nakikisiksik kami sa kotse ni Jonah, nangihirap si Piwi ng 500. Di alam, walang project. Kasi nagbibita, magkakasama po kami sa showbiz. Akala po ng iba, hanggang ngayon, si Piwi, kala nila na sobrang yaman, hindi po. Si Piwi, 8, 9, 10 years ago, nangihirap ng 500. Kay Jonah, para makauwi ng bahay. So, kilala niyo siya ngayon. Totoo po lahat na nakikita ninyo. Totoo pong may pangarap, totoo pong may milyon, totoo pong may Porsche, may Ferrari, totoo po lahat yan. Hindi po yan ginawa na para maging panaginip lang. Kailangan lahat tayo magkaroon. Okay? So, sa kanya ko, naramdaman yung tunay na pagmamahal na hindi pinaramdam sa akin ng tunay kong kapatid. Diba? Parang, dali. Mali yata. Hindi po, tama po yun. Siya yung nagpaliwanag, siya po yung nagbigay sa akin ng kung ano yung totoong pangarap, siya po yung nagbigay sa akin ng totoong panaginip na akala ko hindi pwedeng mangyari. Kasi po, dati, pag pumapasok ko ng mall, meron bibigay sa akin ng tawag dito sa mga real estate, mga flyers. Sorry, Pinoy lang ako eh. Kit ba? Okay. Okay, nagbibigay ng flyers. Pagbigay ng flyers, ginubumus ko po yun. Tapos tinatapon ko sa mukha niya. Galit na galit po ako sa networking industry. Galit na galit ako sa marketing. Pag pinangaling ko ng marketing, namamantal pati singit ko. Nag-uusap kami sa admin. I used to be an accent trainer. Naging empleyado po over the last 7 years. Pag may marketing, kunwari, nag-MBM ako. Ayoko ng marketing, ayoko ng selling. Nung pinakita niya sa akin, 4 days, I found the business. Yung 7 years ko, ang iniwan kong back pay, 136,000 pesos. 4 na araw, tumalon ako. Hindi sa building, pero sa business ng One Row. I found One Row, I'm a first timer, I'm a new blood, it's my 10th month in the business, hindi imposible. Huwag kayo maniniwala na magkakaroon ng mga networker na dati. Hindi po. Please believe in your vision. You have to do the mission. Huwag kayong mag-iisip na pinasok ninyo to para mag-share, para magbenta, may pairing, may 500. Ito pong business na to, lagi sinasabi ko sa buong namin. Saan ka nakakita ng business? You gather people, pinamayaman mo sila na habang yumayaman ka. Sabi ko, lalapas ka sa langit. Kaya si Pili, hindi ito tatanggitin sa langit eh. Sobra. Hindi. Kasi baka yung ama mismo ni Papa God eh. Sobra eh. Dami niya pinatulungan. So anyway, without further ado, malaman ko yan. At maniwala kayo sa hindi. May bahala kayo sa hindi. At wala naman akong pakialam ko hindi. Ipagpapatayan ko ng tao na to. Sige, nakating sila sa akin. Try ko nga si Chip. Okay, totoo po yan. Tapos sinasabi ko yan, galing yan dito, hindi galing dito, hindi galing dito. Dito yan. Mahal naman ko yung taon to. Alam natin to, it's a millionaire builder. Okay? And nakita ko rito yung isang teacher Merwin ko. Palakpakan natin, Mr. Merwin. Dito pala, teacher ko. Teacher ko pala nandito rin. Mr. Merwin. Okay, without further ado, handa na ba kayo? Handa na kayong matutunan kung paano maging milyonaryo? Yes! Go over Margaret. Anyway, so, please welcome Mr. Paul Vincent Guasquez. Thank you, sir. Alam natin si Mr. Jet Kahor. Alright, so bago tayo magsimula, gusto ko muna i-welcome kayong lahat. Good morning! Morning! Welcome po sa Jollibee. Okay, so before we start, gusto ko muna din i-congratulate personally si Jet sa harapan ng mga tao. I saw his success in One Row in just 10 months.
meron na kagad siyang magandang blessing from the Lord. Palapakan naman natin. And I think Jet deserves that car. Tama po ba? Nakita niyo ako sa sobrang bago niya, pero hindi siya nagpatanig sa pagiging bago niya. Kaya, kasi ba ito tumatawag na ito? Hindi gusto ako dito si Jet ko. Dali guys ha, kasi pain yan. Pain pa. Sandali, amigo. Okay. So, balikan si Jet. Happy kayo sa nangyari ni Jet? Yes! Kasi Jet broke the mindset of hindi pa na kailangan magkaroon ng experience para yumaman. That's number one. Number two, hindi mo kailangan maging dati pang networker para yumaman. Tama? Pangatlo, hindi mo kailangan isang taon para makuha yung pangarap mo. Kaya mo lang, ilang buwan lang. Palapakan naman natin. Actually, kikwento ko naman sa inyo nangyari sa akin. When I started network marketing, sa mga nakakarami, para ating alam din ninyo, ang pangalan ko tunay is Paul Vincent Vasquez. Ang aking middle name is Chua. So, Chinese kami. Hindi lang ako singkit. So, mami ko Chinese, daddy ko Pinoy. So, lumaki ako sa pamilyang may trabaho. Sino ito mga empleyado, mga magulang? So, empleyado yung nanay ko for 25 years. Naging empleyado siya kay Jackie Ponce Nagilig. Kilala niyo po yun? Jackie Ponce Nagilig. Alright. So, nagtatrabaho po siya sa Jaka. Pag pumunta kayo ng pasong tamo, may alam na ito? Jaka? Royal Match. Alam niyo Royal Match? Okay. So, nagtatrabaho siya doon for 25 years. Naalala ko, nung bata ako, hindi siya nagtagal yun. Nung bata po ako, nagulat ako. Si Mahal. Okay, nung bata po ako, yan, balik natin na. Nung bata po ako, naalala ko, pag pupunta ako sa opisina ng nanay ko, palagi ako nasa ilalim ng table. Alam niyo yung table? Hindi, ito po yung table. Ito po yung table niya. Every Friday, dinadala niya ako sa opisina niya kasi wala kaming yaya. So, ang nag-aalaga sa akin ay tita ko. Tapos pag Friday, gumigimik yung kapatid niya, sinasama niya ako tulong sa ilalim ng table niya. Doon ko naging best friend yung tuhod niya. Kasi walang oras yung nakikita yung tuhod niya. Ay, dalawa na sila. Ay, gumagalaw. Pag tuloy siya, ay, wala na. Okay. So, uupo na naman, ay, dyan na sila. So, doon ko na-memorize yung itsura ng tuhod ng nanay ko. Kasi nasa table ako, nakikita ko talaga. Ay, power. Okay. So, yun po yung nangyari sa amin. Then after that, yung mami ko, sila ng daddy ko naghiwalay sila. Hindi ako iyak. Ba't ako iyak? Problema nila yun. Okay. So, naghiwalay sila, nagkaroon ng bagong family yung mami ko. Kikwento ko sa interest para alam yung history, paano ko nakilala yung network marketing, at bakit sa akin binigay nila. Okay. Nagkaroon po kami ng bagong father, kaya po si Rabbi, nakilala si Rabbi, step-brother ko siya. So, nagkaroon kami ng magandang break. Nagkaroon kami ng business. Ang tawag doon ay traditional business. Nagtayo naman ang mami ko ng car rental. Yan, car rental. Traditional business. Siya po yung bilang naging may-ari. So, gumanda yung buhay namin. So, hindi na ako dinadala ng nanay ko sa ilalim ng table. Kasi, kanya na yung office. So, nagdudun ako sa ibabaw ng table niya. I go, wow, ang sarap pala sa ibabaw. Upgrade na. Okay, hashtag upgrade. Okay. So, nag-upgrade yung nanay ko. So, doon ko na-experience na ang sarap pala ng buhay na pag may negosyo. Nagnegosyo po siya. Tapos, umabot po ng almost 70 plus yung kotse namin, car rental. Dami. Dami na. Super dami. Meron po siyang siguro mga 10 Toyota
Meron siyang 10 Honda, 10 Nissan, 10 kung ano bang mga sasakyan. So, nagbago yung buhay namin. Nakapag-aral ako sa San Agustin. Familiar ba kayo sa San Agustin? So, nag-aaral ako sa San Agustin, sa private school. Nagtapos po ako doon mula elementary hanggang high school. Nagtapos ako doon. Pero nung mula elementary hanggang high school, ako po ay sinusundo ng school bus. Tapos, nung high school ako, may junior prom kami. Hindi ako pinam na nanay ko, nag-taxi ako. So sabi ko, ma'am, may date ako sa junior prom. O sige, dumang taxi ka. Ito, 200. So, sabi ko, doon nag-start nung sinabi ko sa sarili ko, pagdating ng panahon, pag ikaw at ako, pagdating ng panahon, pag nagkaroon ako sa sarili ko negosyo, lahat ng sasakyan, bibiling ko. Kasi nung high school po ako, naka-school bus ako, di ko matiis. Bakit? Alam ko sa sarili ko, 70 plus ang kotse namin. Imagine niyo guys. Magulang mo sobrang daming kotse, tapos hindi ka makiram na isa. Anong feeling? Malaking feeling. Di ba parang? Damat mo. Tigam na isa, gagaling na lang. Totoo yung sinabi ni Jet, sumasabay ako sa kanya nun. Si Jonald. Ito si Jonald. Tayo naman Jonald, para pa si Jonald. Si Jonald po, kasama ko yan. Next chapter ng boy girl. Hanggang nung nag-graduate ako, talagang nagkaroon ako ng eagerness. Sabi ko, gusto kong kumita ng pera at maghahanap ako ng negosyo. Kasi doon ko na-realize, nung sinabi ko na sa sarili ko, yung namin kong empleyado ng panahon na yun, nakita ko na yung buhay. Ang best friend ko dito, tuhod. Pero nung nagnegosyo siya, doon ko na-experience yung masarap na buhay. Nagkaroon kami ng bahay, nagkaroon kami ng madaming kotse, nakakain kami nabuhay kami ng maayos. Kaya nung lumaki na po ako, ang pinasok ko sa isip ko, magbi-business ako paglaki ko. So, doong time na yun, ganito pa po ako doon, lumaki na po ako, from here, ganito na po ako. So, medyo lumaki. Ang una ko pong pinasok, business nga. Nga lang, naging show, business. Ang puhunan ko pala sa sarili ko noon. Kaya ako po nakilala si Jonald at si Jet. Kami nakikita nyo palagi sa mga commercials ng Coke, ng Humpty Dumpty, ng Revisco, ng Jollibee. Kami yung mga hinahabol ng mga aso doon kinakagat. Hindi, totoo yun. May commercial ako, Smart. Hinahabol ako ng aso, tumulad ako sa tulay. Humpty Dumpty, meron din ng Humpty Dumpty Pride. Di ba? Tapos nagkasama pa kami tatlo sa isang commercial, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, no? Yan, Humpty Dumpty. Kaya may naging magkakaibigan tatlo. So yun, nakaipon ako ng kaunti sa show business. Nakaipon po ako ng konti, siguro mga 11,000. So, 5 years kong ginawa, ang natabi ko po 11,000. Power. Ay ko, power. Bakit 11,000 lang? Kasi kung hindi nyo lang alam, sa aming mga commercial model, after 4 months pa namin nakukuha yung aming talent fee. Okay? So, gagawin namin ngayon January. Kailan dadating? February, March, April, May. 4 months, iintayin mo yung ginawa mo ngayon. So, parating pa lang yung kita namin nila Jonald, nila Jet, ubus na yung pera ko, nakautang pa ako. Nakuha? So, ginawa ko namin yun for 5 years. Paulit-ulit kong ginagawa yun. Sabi ko, may mga project ako, 50,000, 80,000, 70,000. Isa pa namin pagtatsampahan ko, lead role, 150,000. Sa 150,000 pa, 30% nun, tanggal. Napupunta doon sa manager. So, yun lang titira sa akin. Kadalasan pa, ang talent fee namin nila Jonald, 30,000. Ito lang ang range 30 to 50,000. Tuwan-tuwa na po kami, pumapalakpak na po yung tenga namin, pag 50,000 yung talent fee namin. Imagine mo sa 30,000, ang 70% lang yung nakukuha namin. Magkano lang po yun? Sige, math po yan. 21,000 lang after 4 months.
everyday, nagtataxi kami, di ba, paikot-ikot tayo ng mga sa Macan Erickson, tatakbo kami sa Pasong Tamo, yung malapit kila Upline Merwin sa may RS, Unitel, taxi kami everyday, bibili pa kami ng damit. Bibili, di po kami bading, pero bumibili pa kami ng make-up. Tapos sa gabi, nagpapakute pa kami gimmick. Uso pa temple nun, sa may Greenbelt. So, to cut the long story short, yung show business, wala akong naipon. So, one day, meron ako isang nakilala sa modeling, ang pangalan niya Sam Undia. Ano si Sam Undia? One day, nasa Greenbelt ako, sabi niya sa akin, "Yo, baby." I go, "Yo." Ganun yung cool na eh. Di ba yung Marine? Cool na eh. "Yo, baby." I go, "Yo." "You have time?" He go, "Yeah, I have time. Talking to me now." "Oh, can I meet you?" I go, "When?" My friend, medyo amboy kasi yun eh. Matangkad na amboy, na maliit ulo. Imagine nyo yung ulo niya, 1/4 ang ulo ko. Ganun lang kanina. Ito lang yung ulo niya, ma'am. Ito. Imagine mo, 4 na ulo niya. Nakakaliit ang ulo niya. Kaya gagawin ako, "Yo, Piwi." Sabi ko, "Yo." So sabi ko, ano gusto na itong meeting na to? So, dininay ko siya nung unang invite na sa akin. Uso pa lang yung temple bar sa Greenbelt. Mag-gimmick na naman ako. Kasi gabi-gabi ako nagpapakyut. Sabi ko, wala akong ginagawa sa bahay. So one time, pumunta ako ng Venecia. Alam niyo yung Venecia? D-Bar? Upline Marine, alam yan. D-Bar, D-Bar. Kasi kami mga talent, every night nilalabas kami ng mga talent agent namin. So nilabas na ako one time sa Venecia, pumunta ako. Pagdating ko doon, nakakita ko na naman yung kay si Sam, yung 1/4 lang ng mukha kay Ulo. Shit, ito na nakita ko na naman ito. Ay ko, tuwing nakikita kita, lalong pumapakit. Bakit? Parang ako namamaga eh. Kaya hindi naman ito namulo yun. Hindi mo ba? Ito na talaga. Kaya nang kaliit ito. Ay, yo, baby. So, nasa entrance siya, sabi niya, "Yo, baby." Sabi ko, yeah, okay. So, nandun kami, kinulit niya ako, sabi niya, "Bro, you have time?" "Have time again?" Natutuog ko na, networking to. Sabi ko, networking to. Sa tapas ng dila nito, networking. Kasi ilang beses po ako na-invite. Na-invite na po ako sa first quadrant. Na kung saan, doon po kumita ng multi-million si Upline Merwin. Paano parang si Upline Merwin? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Wala kami daming tao, di ba? Yan. Na-invite tayo ng Super Ever Living 7 times. Tuwing kalakad ako sa Green Hills, pagtatapatawid ako sa may country style, yung donut. Alam niyo yun? Sa may kanto. Lagi ako nahihira ng tao may picture. Tapos sa dulo may picture na may kotse. Hindi totoo yan. So alam ko na networking, yung sinasabi yung kaibigan kong, "Yo, baby." Networking na loko to. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin, no? Pero sabi ko sa kanya, "Sige, kita tayo bukas." Pag kinabukasan na, lumipas na. Pagdating ko kinabukasan, pumunta ako dun sa pick-up place namin sa Shakey's. Sa may Quezon City. Pamilya sa Quezon City. So pagdating ko doon, nakita ko naman yung kaibigan ko 1/4 yung mukha. "Yo, baby." Huwag mo na ako na yan, dito na ako. Come on, let's eat. English ako kasi yun. So kain kami sa Shakey's, kain. Nasa utak ko lang nun, sige, pupunta ako doon, kakainin ko lang yung libre na sa akin, uwi na ako. Or, mag-a-attend ako, matapos lang yun, sabi ko sasali. Ending kumain ako bunch of lunch. Alam niyo yung bunch of lunch? Yung may chicken, may mojo, may spaghetti. So habang kumakain kami, yung kaibigan ko 1/4 yung mukha. "Yo, baby, you like it?" Sabi ko, "Huwag mo na ako anahin, nandito na nga ako." Namamagay mo ako, nakikita-kita. 1/4 yun yung apat sila dito. Okay. So ending, tapos na. Sabi ko, okay, ito na. Sure ako, seminar na to. Ako yung tipo tao, pagbibigyan lang kita. Bigyan lang kita. Attend po ako. Across po ng Shakey's, naglakad ako. Alam niyo, Merwin, di ba? Sa kanila nalala. Mga panina. Pagtawid ko doon, may kama nito nakalagay, "Vision in Life." Wow, networking na talaga. Pagpasok ko sa baba, punong-puno na appliances. Kaldero, electric pan, sandok, plancha,
Pagbalik ko sa taas, napakadaming tao. Mayroong sliding door. Pagbukas ng ganun, tinatawag na yung speaker. Si Sam naman, hinila niya ako, dinala niya ako sa pinakaharap. Sa pinakaharap pa. Sabi niya, yo, baby. Upo ako sa pinakaharap. Alam mo, the whole presentation, hindi ako nakikinig. Nakinig lang ako nung dulo ng presentation, nung sinabi nung nagsasalita, 18 years old siya, kumikita siya ng 80,000 to 100,000 per week. Doon biglang nagising ng utak ko. Oo, sandali. Mukhang maganda yun ha. 80 to 100,000 a week. Sa itsura mo niya, kalbo. Sabi ko, mas cute naman ako sa'yo. Mas kaya ko naman yan. Kalbo. So that time, paglabas ko ng function room, bigla ko na sinabi sa kaibigan ko, bro, sasali ako. Tuwa siya. So, nung sabi ko sa kanya, sasali ako sa kanya, doon na yung chukli sa counter, sabi ko, I will buy 3 accounts. Eh, di lang siya natuwa. Sabi niya, really, really? Sabi ko, really? Sabi niya, okay, sige, come on, you like, ganito sa salita eh. Application form, ball, tatanong mo ko, akin yung application form, ball. Wow, really, that's rather transition, really? Sabi ko, oo nga. So, yan na, sabi ko, try pa ako. Tonto ngayon yung ano. Yabang pa yun sa kamay ako. Biwi o mga friend, biwi, try pa. Pamili na. Try pa. So, nasa counter na kami. Tinanong niya ako, okay, biwi. Cash or check? Ano po, pinabi? Cash or check daw. Eh, nagkataon, wala akong check, wala pa akong cash. Hello, pag yung mo wala. Wait, let me think. Okay, Biwi. Sabi na. Binulungan ko siya, sabi ko, can we go outside? Sabi na, why, Biwi? You wanna eat again? Sabi ko, no. Bunch of lunch, it's okay. So, lumabas kami. Sabi ko, bro, sabi ko, Tagalog na lang ha. Gusto ko talagang sumali. Totoo, sobrang gusto ko. Kaso nga lang, ako pera. Lang ako naipon, di ba? 11,000 naman 5 years. Eh, ang investment namin nung time na yun, 9,988. Ang gusto ko, 3. O di magkano yan? 9,000. Ilan? O sabi mo na 30,000. Sabi ko doon sa invite sa akin, bro, if you will lend me money, Tagalog na lang, kung pahiramin mo ako ng pera, makakasali ako. Sabi niya, oh my God, TV. Oh my God, TV. Parang na-demotivate siya. Kasi wala totoo siya eh. Ay, try na, kaya na, try na ako. Okay, try na. Kaya wala, TV, try na ako. Pag-ilog namin, wala akong pera. Oh my God, TV. Ikaw sabi ko. Pero sa totoo lang, gusto ko na talaga. One, hindi ko alam kung bakit. Kasi ako pa nakita kong gusto ko na eh. Sabi ko sa kanya, if you will let me borrow money and I will pay you as soon as I earn that 30,000. My first 30,000, I will give it to you. Isip siya. Tumalikod. I go, hey bro, are you gonna go? No, Biwi. Nag-isip siya, gano'n siya. Sino? Biglang pagbalik sa akin, alam mo ginawa? Kinuha yung, pumasok niya yung kamay ng bulsa niya. May envelope pa pala. Pag ganun, okay baby, use my 30,000. Okay. Pagkuha ko ng envelope, tumakbo ako sa cashier. Binayad ko na. Kauwi na ako. Malis na ako, may booklet na ako. Yun yung unang araw ko sa network marketing. After 3 weeks, nabayaran ko yung 30,000. After 3 weeks, yung inutang ko na 30,000 bayad na. After 6 months, yung 30,000 na inutang ko naging 1 million pesos. After 4 years, nasa negosyo kami niyan, biglang nag-stop yung business.
Ang dami kong pinasok dito. Pinasok ko nanay ko, pinasok ko, itbahay ko, nagkada ko lahat galit. Yung sinalihan pala naming company, cute. Hindi pala long term, gusto lang yata short term. So, natin balikan yun. So, yung time na yun, naging milyonaryo ako, nabili ko yung first BMW ko. Kaso malaki ito tulad ni Jet, yung K16 sa akin, 97 model. So, sobrang ganda ng kotse na yan, pag kinapaka mo yan, pag umabot ng 12,000 RPM yan, bigla mo mamatay ang kotse. Pagka 3,000 na yan, saka lang pagka 4,000, start ulit. Point is, after 4 years, 3 ba years? So, sorry, 2 years lang. After 2 years, naging aircraft ako, nakabili ako ng BMW, nakabili ako ng F-150, biglang tumigil yung sinalihan ko. F-150. F-150, di ba Apple Merlin? Oh, Ford F-150. Ayun, napakagandang pick-up na naka-lower. So, pag-lower ko ng 4 na dalili lang po mula sa sahig. Sabi nga ko, anak, bakit ganyan? Sabi ko, ba't di ganyan? Yung nag-click ko. Pick-up yan. Alam mo, taas ko yan. Sabi ko, hindi ko, ba't lower yung pick-up? Maabot ko. Sa madaling salita, nagsarado yung sinalihang company, ang pangalan Vision in Life Philippines. So, nung time na yun, sabi ko, yumaman na ako, naging milyonaryo na ako, kumita ako ng milyon, kumita ako ng first car ko. Kaso ganun palang network marketing, magsasagatin. So, simula nun, ayoko na. Pumunta po ako sa negosyong RTW. Alam niyo po ba yung RTW? Ready to wear. For 6 months, yan po yung ginagawa ko. Diyan ko po nakilala sila Aaron. Kilala si Aaron? Sa mga nakakilala si Aaron, yun po si Aaron. Parang parang si Mr. Aaron yan po. Diyan ko nakilala si Anton. Kilala si Anton? Yung tapa natin. Diyan ko nakilala si Duncan. Diyan ko nakilala si Martin. Diyan ko nalaman, may kapatid pala ako, joke lang. Si Robbie. May kapatid pala ako. Yo, Robbie. So, 6 months, ang ginawa ko negosyo ng RTW na lang ako, nagbenta ako ng mga damit. O kaya yung mga, tapos may gas saver pa ako. Kaya ako nakilala itong 5 to. Kaming 5, ako yung pinaka-supplier. Ito yung mga dealer ko. Nagbebenta to lahat sa multiply.com. Ano doon kung naalala niyo pa yan? Ito niya na, ang tanda niya na. Okay. So, benta-benta kami, RTW, mga t-shirt, top. Siya po, nakabenta ako, 5 t-shirt. Magkano mo nabenta? 3.5. Di ba sabi siya, 300 lang yan? Ito power na tulungan, 3,000. So, yun, for 6 months, nabuhay po ako doon. Nagrerenta ako ng condo sa may Pasong Tamo. Yung pinapakita ko lagi, totoo ho yun. Sa may Pasong Tamo, 20 square meters. Napakaganda nito, everyday akala ko shooting ako, tawag sa aking condo studio. Studio unit. Hindi ko may shooting na naman, bakit studio? So, 6 months namin ito ginagawa, up until, yan naman. May tinext ako kaibigan ko, sabi ko, bro, baka gusto mo ng gas saver? Eh, nag-reply siya. Sure, why not? May benta ako. Ayos, sakto, may 3988 yun bro. 3988 yung gas saver ko. Ano yung gas saver? Yung nilalagay sa kotse, tapos titipin. So, sabi niya sa akin, makita tayo sa galeriya. Sabi ko, ako galeriya. Saan yan? Bose Coffee. Bose Coffee, galeriya. Ako, networking na naman. Sabi niya, Bose Coffee daw kami, Bose Coffee. Di ba? Tapos galeriya. Good, take malihata na bentahan ko, pero okay lang. Kailangan ko na naman i-deliver sa kanya. So pagdating ko doon, in-explain ko sa kanya, gano'n naman siya, Gano'n yan.
Kaya yan. So, ending, binili niya. Yes, binili niya. So, may cash na ako, 4,000. Bigla ba naman ako binuksan na ng laptop? Ito na. Working na naman. Kaya naman, bumili sa akin eh. Gigilig ako. So, na-present siya, na-present sa akin yung bagong company, Lodex 3. Sabi ko sa kanya, no, yoko. Kasi remember, galing ako saan? Nag-close eh. So, akala ko, ganun din naman ulit yun eh. Magpo-close lang din ulit. Feeling ko tuloy, ako yung mga taong negative na rin. Tinapos namin yung usapan namin. Sabi niya sa akin, gusto mo sumali? Sabi ko, ayoko. Sabi ko, wala akong masali. Sabi niya, meron akong pagsali. Binayad ako sa'yo. Tinignan ko yung... Hinyahin-yahin kita dito. Inabot mo na sabi. Hindi ko alam, para ako na-hypnotize. Ending, inabot ko sa kanya ulit. Ayun, sige na nga. Sumali ako ng time na yun. Kaya pakakalong ko, di ba? Sa sobrang gusto kong mabawi yung pera ko ng panahon na yun, kinagabihan na yun. Nga pala, para alam nyo, si Apay Berwin po yun. Wala pa rin yung natin. Hindi naman nakakaila yun. Hindi naman nakakaila, no? So, nag-quit na ako katulad mo. Hindi nga ako pa-quit eh. Ikaw nga, okay ka pa eh. Pa-quit ka pa lang eh. Ako nag-quit na. Ayaw ko na. Nakilala ko yung Lodex team, nag-know ko, nag-try pa ako that day. Then after that, nung binuksan na yung company V-Mobile, doon ko na-experience in just 4 years. Doon ko na-experience yung 171 million sa negosyong ito. 171 million pesos yung nag-ihintay pala sa atin. Imagine nyo guys, no? Tingnan mo, kung papalik kami istorya, empleyado magulang, nag-school bus, nagtayo ng negosyo, nag-show business, sumali sa networking, nangutang, kumita ng 1 million, nagsarado. Nung nagsara, nagbenta ng RTW, traditional, nakakilala ng mga power leaders. Pagkatapos nun, andun ako sa pasong tamo, nag-quit ako. Tapos na-invite ako ulit. Sabi ko no, pero sumali ako. Doon po nagsimula yung 171 million pesos sa negosyong ito. So my point is today, kung ako nga pinagdaanan ko lahat to, alam ko pinagdadaanan mo to ngayon, tama ka? May choice ba ako that time to say ayoko na? Ikaw, swerte ka pa nga, hindi ka nasarado ng kumpanya. Ako nasaraduan eh. Tama? So, walang reason bakit magkakaroon ka ng quitting. Imagine nyo, this time, pinutol ko yung buhay ko dyan. Pak! Hindi ko na pinuntahan to. May 171 million kaya sa loob ng 4 na taon. Wala. Doon ko na-realize, ang network marketing pala para sa lahat ng tao. Walang pinipilit. Ha? Oras lang ang kailangan. Tama? Nakuha mo yun? 171 million, tingin mo, mauubos mo yan. Hindi ko mauubos yan. Hanggang ngayon. Masarap buhay. May oras sa sarili na. May bahay na. May kotse na. May ipon na. Remember, nagsimula ako tulad mo. Hirap na hirap. To the point, pati nga yung laptop ko, si Merwin pa ang napautang sa akin. Totoo yung sabi ni Jet kanina, simple mapapamasahe yung utang ko yun. Ito yung mga tao ng pera sa akin. Sa Mundia, nagpera ng pampayin sa akin. Si Sir Merwin, pinahiram ako ng pambili ko ng laptop. Dahil sa 2 taong yun, kaya po ako naging multi-millionaire. So, you may be in the lowest point of your life today, but
kapatid, hindi ka tatagal dyan. Maniwala ka sa akin. Yung tipong hirap na hirap ka maghanap ng unang invite. Yung tipong maka-invite ka ng isa, hindi mo pa kaya. Parang lagi mo sinasabi, ang hirap pala ng ganun. Tama? Minsan hindi ka makalapit sa tao kasi hindi mo alam pa paano mag-invite. Sino yung nahihirapan mag-invite? Yung tipong gusto mo sana yung negosyo pero hindi ka talaga makalapit sa tao. Binalikan ko po yung buhay ko nung nasa network marketing, nagsisimula ako sa network marketing. Paano ba ako nag-i-invite? Bakit to? Everyday ng buhay ko, alam po ni Upline Marina kasi nakita niya yung paano ako nagsimula. Sa bawat araw ng buhay ko sa network marketing, wala akong araw na wala akong kausap. Di ba, Marina, sumali pa lang ako. That day, after 3 hours, wala na kami sinama ko. Mula gabi hanggang madaling araw, kinabukasan ganun ulit. Tuloy-tuloy ako araw-araw, di ko kayo pinapower ha. Every day, meron akong invite. Until today, may invite po ako. Until today, may book po ako sarili. Doon ko ginawa itong training na to. Paano ba ako mag-invite? Hindi ko po ito binasa sa libro, hindi ko po ito binasa kung saan-saan natin sa training. Paano ba mag-invite ang isang networker dapat? Kasi kung makukuha mo na yung way paano mag-invite, madali na yung magkaroon ng pay-in. Kasi doon magsisimula sa invite, tama ba? Ngayon, pag-usapan natin, paano bang mag-invite ng tama? Number 1, kailangan natin ma-realize that you just have to invite, don't present. Diyan po kasi nagkakahiwa-hiwalay ang magaling na nag-i-invite sa hindi marunong mag-invite. Ang magaling mag-invite, nag-i-invite. Ang hindi marunong mag-invite, nag-present. Ha? Diyan pa lang sa word na invite, present, magkapareho po ba? Magkaiba. Iba ang presentation, iba ang inviting. So yung target niyan, malaman mo, pag may kinakausap ka, dapat nag-i-invite ka lang, hindi ka nag-present. Apply, ano yung kung sabihin? Hindi naman ako nagbukas ng laptop, hindi ako nagbukas ng flyer. Sinabi ko lang sa kanyang OnePro, sinabi ko lang sa kanyang 3988, sinabi ko lang sa kanyang loading, sinabi ko lang sa kanyang parang networking. Pag sinabi mong invite, wala kang sinabi. Ang sinabi mo na sa kanya, kailan tayo pwede magkita? I remember when naalala ko tuwing lumalabas po ako sa Binder, uy, kamusta ka na? Uy, kailan tayo pwede magkita? Saan naman tayo? Nag-invite mo ba ako? Kasi nalitinig ko madalas, lalo na sa mga post-it na nakikita ko yung mga post-it ng lahat. Sali ka na, load ka na dito. Mamamatay ka mahirap pag empleyado, inaway mo ba? Sali ka sa akin, buy one, take 5. Oh, power! Meron pa guys, don't invite. Don't present. Just invite. Pag sinabing invite, sa Tagalog, ano? Imbita. Pag sinabing present, ipakita. How to invite properly? Just invite. Uy, makita naman tayo sa Jollibee, sa Monday, masarap ang chicken joy doon, hindi daw sunod. You remember yung si Sam, paano ka-invite? Paano ka-invite? Yo, baby. Diba? Ganun ba lang ako? Yo, bro. Diba? Ako very, very effective yung word na hello. Or hi. Pag nakakita ko ng kaibigan ko, para sa coffee shop ako, hi. Madalas po yung kahit kasama kita mo sa labas ako, pag nakita ko ng kaibigan ko, hello. Pag namumukha ko pa lang siya, mag-hi na ako, hi. Kaya ako gumagano, nag-i-invite na ako. Not na ko, ano yun? One time, makasama niyo ako, sino makakasama ko sila, Merwin, sila Jet. Makikita mo madalas pag may dumaan sa tapat ko, oh, uy, hi. Very powerful ang word na hi. Siya po sa tabi mo, hi. Yung hi na yan, pwede magbago ng buhay mo. Totoo yan. Maniwala ka sa akin. Yan, itong dalawang best friend na salita ko. Hello. Pag may nakita kang kamag-anak mo sa labas, hindi mo kinakausap, uy, hello. Hi. Namumukha mo lang, hi. Posibleng mag-i-invite mo yan. Isa ka, hindi mo kilala, mag-hi ka lang, hi. Remember guys, yung Samuel Dia, nakuha na ako sa Hi, Biwi.
Leader, nakuha niya. Leader. So, ibig sabihin yung high na yun, powerful. Starting tomorrow, matuto kayo mag-high. Hi! Diba nakita ka ng aso? Hi! Nakita ka pusa? Hi! Baby people? Hi! Starting tomorrow, say hi. Starting tomorrow, every time may nakikita kang tao, hello! Nasa papunta ka CR, katabi mo, uy, pari, hi! Hi! Basta nakita mo, namumukhaan mo siya, nakasama mo siya ng high school ka, ex-boyfriend mo, ex-girlfriend mo, dati mo kapitbahay, basta namumukhaan mo yung tao, mag-hi ka. Remember, ang goal natin is hanapin, ang target natin is to look for your A and B. A and B. Makuha mo na yung dalawa mo sa negosyo to, may 900,000 ka na per month. Di ba napakadali? Pag artista ka, kailangan every month may pelikula ka para may 1 milyon ka. Kung negosyante ka, para kumita ka ng milyon, kailangan mo ng milyon para kumita ng milyon. Eh sa network marketing, hanap ka ng A, hanap ka ng B, may 1 milyon ka buwan-buwan kahit ayaw mo na. Di ba dali? Ito na po yung pinakamadaling negosyo. Kasi everyday, hahanapin mo lang A and B. Paano mo mahanap? Hi. Hello. Dali. Remember, nakuha po ko ng isang tao sa Honey TV lang. Ha? So, huwag naman po kayo maghanap bukas ng 1/4 na mukha. Ay, parang ganun mo ata yung baby. Ay. Just invite, don't present. Because number 2, less word, less mistake. Uy, alam mo ba, bakit may sinalihan akong bago ngayon? Huwag ka maglalala, dito pyramidi, tsaka dito gold. Sa office niya, sa Ortigas lamang. Huwag ka maingay, ang pangalan nito, Wangro. May power. Less word, less mistake. Pag nag-i-invite, huwag ka masyado madami sinasabi. Ang goal mo kasi, that time, pag kinakausap mo siya, malaki lang yung araw na makikita kayo. Anong oras? Saan? Kailan? Tapos. Next, no, wala ka na sasabihin. Kaya ingatan nyo rin po paminsan-minsan yung mga pinopost ninyo. Kasi pag nagpo-post ka na po, mamamatay ka mahirap pa empleyado, bahala ka, kachu. Ano mo lang? Galit pa. Huwag naman, nasasaktan naman yung mga tao. Tama ba? Lalo na layo eh. Tingnan niyo yung wall ko, pag-aralan nyo mabuti. Puro happy days lang. Diba? TV. Happy, diba? So kaya yung happy birthday daw. Pakakita ko happy birthday. Nakakatawang pakinggan yun, guys. Nakakatawang pakinggan yun. Pero every time I see Mateo Gutierrez sa Alabang, kasi taga-doon po ako, tuwing tumatakbo yan sa Alabang, takbo-takbo yan, ay, ano ginagawa ko? Hi, happy birthday, Tepewi. Siya imagine yung nagigibig yan. Nakaka-capture na yun sa post ko. Every time nakikita ko sila agang bulak sa Audi, Alabang, lagi siya sabi sa akin, uy, Tepewi, happy birthday. Happy, good. Nagmamark yun sa tao. Yung post na yun, may dahilan yun. Tama na? Huwag lang yung mag-post. Alam mo naman itong buhay na to, may nalalaman ako, tumutubo siya, dumadami. Shit! Huwag mo na i-post yun. Kasi wall yun eh. Tawa? Eto na naman, nag-bomb na naman ako, meron na naman ako. At dami sumali mga negative mo, hay siya, huwag ka lang galit doon. Kasi titignan yan. Pansinin yung mga post ko, few words lang. Kaya, success. Kaya ito yun, success. Or, 3 words. Hindi yan dumadami. Less word, less mistake. Pag nag-invite ka, pare, saan ka? Punta ako sa'yo. Ingatan mo yung saan ka lumalabas si bibig mo kasi yan ang dahilan kung ba't sila lalayo. Lalo na yung word ng negosyo. Hindi na uso yan eh. Lalo na yung 3988. Lalo na yung Ortigas. Anong office mo? Ortigas. Ay, naku yari. Tara, kape tayo. Alam ko na yan. Kalbo yun. Kalbo yun. Tara, may tuho. Kalbo. Less word, less mistake. Punta mo na lang. Okay, next, number 3. Be excited. Whenever you invite, kailangan na energy level laging mataas. Tama!
Yun na ba yun? Kanina pa akong umagang ganyan yan. Ah! Ganyan. Dapat ang energy mo laging mataas. Kasi when you invite, ramdam ng tao kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi kung mag-invite ka palagi, lagi ka malungkot, bro, kang ka. Nakawa ka naman kung nakakanan dyan. Nakawa ka tao pa. Bro. Nakita niyo yung point? When you invite, kinang excited. Nakita niyo yung energy ni Jen? Ganun. Kasi, hirap na hirap ka naman sa negosyo mo, nagdami ka pa ng iba. Di ba? Pero kung nakikita niya masaya ka sa ginagawa mo, na-transfer mo pa sa kanya, nakakahawa ka. Kaya ako ba nag-i-invite ako? Hindi ako nag-i-invite kung may problema ako. Pag may problema ka sa bahay na ako, pero pag masaya-masaya ako doon ako nag-i-invite. Hoy bro! Basta ka na bro! Mga kapatid lalaki bro! Ang power mo bro! Oo. Ano ginagawa nitong taon to? Kaya ako everyday may kasama. Bro, basta talagang nahilangan bro. Ano ginagawa mo ngayon? At talaga sakto ka lang, sama mo ko sa greenbelt. Ano meron? Basta magpamasyalan tayo. Kasama sa akin, pagdating ko, papakausap ko yung flamer, 12 sila. Pag kayo doon, kahit isa wala sumali ko, alis. Hatap na naman ako ito. Flamer, 20 na sila. Wala pa rin sumali. Wala pa rin sumali, alis ulit. Mas kayo dyan. Ganun po ako, alam ko yung flamer rin. Pag ayaw mo sumali, kakalimutan na kita. Hindi na tumabalik ka pala sa buhay mo. Darating ang panahon, lahat ng in-invite ko sinabi ko sa utak ko, lahat ay babalik. At sasabihin nyo lang, sayang pati mo ako pinili. Nangyari ngayon. Talaga lahat sila. Ay, baby, sa YouTube nakita kita. Grabe na nangyari sa'yo. Ikaw naman kasi hindi mo ako pinili. Arte po. Galit ka pa. Utang ko pa. Because yung energy mo will give the person a reason why he will go to that meeting. Alam mo, yung pinakamagaling mag-invite, yung palagi excited, palagi masaya. In this business, ang kailangan mo lang pag-aralan, paano lagi maging masaya. Di ba napakadali? Di ba napakadali? May reason yung ba't yung sinasabing happy, healthy. Ano yung ganyan pakit lang yan? Hindi. Ang pinakamagaling na mag-invite, lagi happy, lagi healthy, lagi wealthy. Kasi nag-i-invite ka, Diyos ko naman, mamamatay ka na. Diba? Pag nag-i-invite ka naman, medyo maging presentable ka naman. Okay. Diba nitsura mo ngayon ah? Dalawa na kilay mo. Dati isa lang ah. Diba? Number 4, 2 types of inviting. Number 1, direct invite. Dito po ako magaling. Hindi ko po inaangat yung bangko ko, so wala naman ako bangko. Dito ako magaling mag-invite direct. Ngayon ko, pinag-aaral ako ng indirect. Slowly, nakukuha ko na rin yung indirect. Now, ano yung direct invite? Ikaw mismo lumapit sa tao, kinausap mo siya. Bro, sis, saan ka? Bro, meron ako sana gustong i-consult. Direct yun. Pag nag-abot ka ng flyer, direct yun. Pag tumawag ka, direct. Pag pumunta ka sa bahay na, direct yun. Tama? Indirect, kapag sila ang tumawag sa'yo. Hoy, Jordan, ano ba yung pinagagawa mo? Ano ba yung load na yan? Indirect yun. Usually, ang indirect nanggagaling niya sa Facebook tsaka sa IG. Tama ba? Pasalamat ho nga kayo sa itong panahon namin ni Apply Merwin. Lalo na po si Up Merwin. Ay, grabe. Kahit Friendster mo mga pa noon. Wala pa po nga cellphone noon. Ay, grabe. Wala pa pong the board noon. Wala pa pong iPad noon. Wala pang internet. Imagine yun, naging multi-millionaire. Palampakan mo naman. Lahat analog. Diba, magdala ka ng invite, sinasakay sa truck, pinubuho sa Green Hills. Ganon sila. Invite kasi, ano yung invite? Ganon sila. Tayo may Facebook. Alam mo kung, sorry kung babalik ako na ng konti. Kung ako nagsimula sa network marketing, may Facebook, ako, Diyos ko. Siguro times 4 ko itong 170 ko. Imagine mo, para magkaroon ako ng kausap, mula dito ka Cebu, babiyahin ko Baguio, ngayon meron na tinatawag na Skype.
Mula dito ang Singapore, may makausap ka, babiyahe ka. Eh ngayon, merong webcam. Kami dati mano-mano. Gamitin mo yung Facebook, gamitin mo yung IG. Ang aking suggestion, yung Facebook mo, checkin mo na mamaya, lahat na negative, tanggalin mo na. Dapat lahat ng positive mo nakalagay. Tama. Tsaka huwag masyadong ganito. Huwag masyado. More on lifestyle. Tama. Yeah. Ano si Jing Castro? Tanghaling tapat nagkakape. Pala mo nagkabago to? Imagine mo, barkada ako ni Jing, nag-post siya, having coffee at the coffee shop. Malamang. Ano naman having coffee at the massage parlor? Having a massage. Ang tanghaling tapat, nagpapamassage. Parang ito ah. Imagine yung empleyado, siyempre empleyado, tumitingin din yan eh. Masarap ng buhay ng tao to. Nakatatlong chicken joy na ako. Ang dami-dami. Sakit na ng basak ko. Sige lang, nag-iisip ng budget. Nakuha niyo yun? Lifestyle eh. Dito ko rin po nakuha, 3 years ago, sa indirect, nag-post po ako sa Sulit. Sulit.com, napakagandang way niya para mag-post. Actually, napakadami ngayon. Dito ko nakuha si Palawan, Team Palawan. Kilala niyo naman yung Team Palawan, tama? Yes. Top 2 of B-Mobile. Tuloy ito tago yan. Diyan ko na-experience po yung 1 million per week. Sa indirect. Tumawag siya sa akin, "Hi sir," nag-go. "Who you?" Wow. "I'm from Palawan, gusto ko mag-inquire. Ano po ba kayo dyan sa Palawan, mag-iisda?" Consulta ko lang pera to. After 1 week, pumunta sa office namin, pagdating doon, nakita ko siya. Sa may National Bookstore sa Galleria, nag-meet kami. Pagbaba ko doon, nakita ko siya, ay mag-iisda ko ng pera. Pinandik ko sa function room, paglabas ng function room, sabi niya, "I will join." Well, sabi niya, 7 accounts. 7 accounts, right? Pakangan ako eh. Tama. Ayun, tigas ng baga ako. 7 account ka, kahit pa ako, music eh. Awa ng Diyos, natapos mo yung araw dito sumali. Sabi ko na ako, tigas na tuhod mo eh. Pumunta ng Palawan, tumawag sa akin. "Hey bro, Piwi." I go, "Yes bro. Punta ka dito Palawan." No, pupunta ako dito, hindi ko kasi matali. 7 ako. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero para akong tinulak ni Lord. Bumili akong ticket, sinama ko anak ko, asawa ko, anak ko, isa sa asawa ko, 2 anak, asawa. Hindi mo nadagdagan. Asawa, anak. Yan. Sa utak ko, kung di siya sumali, okay lang. Inisip ko, nakapagpakasyon ako. Tama. Dala ko tao doon. Dala ko yung maleta ko. Ano naman dinala kong kit? 10 kit lang. Pagdating ko sa Palawan, pababa ko doon sa airport. I go, "Where are you?" "Andito na ako sa Chowking." Hindi mo na ako sinundo, hayop ko. Binyahin na kita. Hindi ko pa ako sinundo sa ano. Hindi ako sinundo sa airport. Ay ko, paano ako punta dyan? Bro, mag-tricycle ka na lang. Ay, saan ako yung baga nito eh. Hindi ka na sumali. Hindi pa ako sinundo, pinag-tricycle mo ba ako? Sige na, may siya sakay. Pag sa akin na ito, ay. Pagdating ko ng Chowking sa first floor, "Hey go, saan ka na?" "Dito ako po sa second floor." Second floor? Eh, pagpasok ko ng Chowking, walang tao. Ang tao lang yung cashier, tsaka 3 tao kumakain. "Saan ka na?" "Second floor." Pagpanik ko ng second floor. Pagpanik ko doon. Doon ako nakakita ng almost 130 na tao nag-aabang sa akin para sa boom. Pagdating ko doon, ma'am, almost 70 plus ang sumali sa amin one day. Nagbayad pila. Sali ko ako sa kanya ko. Alam mo, ending ng presentation, na-overwhelm ako. Pumunta ako sa likod, medyo naiyak ako. Sabi ko, grabe yun ah. 70 plus. Kasi di pa ako nakaka-experience sa ganong klaseng pain eh. Pumunta siya sa likod, sabi sa akin, "Bro, congratulations ah." O nga, sabi ko, "Congratulations." Sabi ko, "Ano, sasali ka na?" Sabi ko, "Hindi ka sasali, akin na to lang." "Hindi ka sasali, akin na to. 70 to, kakalat ko, ABCD to." Sabi ko, "ABCD to." Tapos siya ako ulo, tapos pinagkaya mo, lagay ko na to. Ano, sali ka, pwede kami sumali. Sabi ko, "Isipaw mo na."
ginawa niya sa akin? Bro, I will join tomorrow. Sabi niya tomorrow nawala sandali, bigla bumalik. Yung pala, may kinausap sandali, pininte yung mga isda na ipangka niya, nag-7 accounts, sinali, in-encode ko lahat yan. Ito po yung naging tab 2, at ito po yung kumikita ng 300,000 per week sa dati ng negosyo. At itong tao, ang nagbago ng buhay ko, at itong tao na to, kasama po natin ngayon sa One Bro. Last week ko ako. I mean ako, tumawag sa akin, ang pay na 17 na preview. Wow. One time na punta. Di ba? So my point is, May isda. hindi siya mangingisda. I mean, pwede mangingisda, pwede mangangaso, manginibon. Hindi mo alam, Mangga-bird. Mambabird. Mangingilay. Hindi naman yung nakakailan. Mamumulot. Mamumulot, di ba? Pwedeng masahista. My point is here, hindi mo din kasi alam kung sino yung A and B mo. Ako Tama. Ito lang yung negosyo, hindi mo kailangan mong tanggalin yung sinasabing ikaw lang, hindi ikaw. Hindi mo masasabi yun eh. Kaya ito yung negosyo, ang daling yumaman kasi hahanapin mo lang yung A and B. Ang nagpapahirap lang dito, hindi mo alam kung sino sila. Si Merwin pa kilala ko, hindi. Si Jet pa kilala ko, hindi. Sila pa, hindi ko naman kayo kilala lahat eh. Di ba, magkakasama ba tayo lumaki? O di kayo naman lumaki, ako hindi. Kasi kayo lumaki, ako hindi. O di kayo magkakasama. May point eh, pero ba't tayo magkakasama today here? Because we have one vision, we have one goal. May taong katulad mo, Gideon. May taong katulad mo, Sir Billy. Ang mahirap lang sa negosyo ito, hindi mo alam kung sino. Pero kung ba't madali ito, kahit mahirap na hindi mo alam kung sino, ang daling isipin kasi ang dami ng yumaman dito. Ako, ang target to, A and B. Paano hahanapin? Simple, bilisan na natin, 10 minutes na lang. 14 hours full. Pag kinausap mo ngayon, make sure, in less than 14 hours or 2 days, mag-meet na kayo. Kasi pag kinausap mo ngayon yan, ang paborito sabihin niya, next week, uy, kita tayo bro, sige next week pwede ako. Yung next week tandaan mo, ibig sabihin nun, no? Huwag ka na umasa next week nandun siya. Kailangan 48 hours. Kailangan in 2 days, makita mo na siya. Or better, that day, or maybe the next day. Huwag mo na palagpasin. Kapag nagpa-next week yan, hanap ka naman na iba. Wala na yan. Next, 3 basic lines. Last 2 minutes. Tuwing nag-invite ako, lagi ko sinasabi ito, hi, musta ka na? Susunod doon, uy, kailan ka available? Uy, Jane, kumusta ka na? Parang busy ka. Uy, kailan ka available? Pagsasabi sa akin, uy, available ako next week. Ay, next day, kasi kita tayo bukas. Ha? Bukas? So, hindi nagkikita kami kinabukasan. Pangalawa, ang lagi tinatanong, uy, ipapakita ako sa'yo. Ano yan? Baka nakita ko na, nakawak mo pa. Ipapakita ko sa'yo. Ano ba yan? Baka naman networking. Hindi. Actually, pwede ka dito kumita part-time. Baka may investment, wala. Basta po, kita tayo. Baka naman ano yan ha? Baka one bro yan ha? Lalo mo lagi sinasabi, hindi one bro to. Basta may papakita ko. Baka networking, kailan ka ba available? Baka naman maglalabas ng pera, may papakita ko sa'yo. Baka naman pyramiding, pwede tayo kumita. Ano ba talaga yan, bro? Kailan ka ba available? Nakita mo, paulit-ulit lang. Kasi one wrong word will take your invite out. Isa lang sabihin mo, doon mo na experience or realize, isang maling salita, pwedeng mawala ang kausap mo. Sa totoo lang, hindi pangit si Juan Go. Ang pangit mo lang mag-invite. Tama? Pyramiding ba yan? Oo. Tapos pag ilas ko na apply, ba't wala kang invite? Sabi ko kasi pyramiding eh. Sinaon ko pa eh. Walang problema si Juan. Walang sila problema tayo paano mag-invite. Ako Now, bago tayo matapos, ask the right question. Doon pa lang malalaman mo na kung yung tao ay kailangan ng income. Lagi yung tinutuloy ni After Marito, mahirap mag-invite ng tao kapapanalo na ng loto. Yung yan, nanalo 10 million ngayon, invite mo kinabukasan, taga magyaman tayo, makasampalin ka pa nun. Ang mahirap din mag-invite ng mga taong, hindi pong yung pinangarap mo, sana maging downline ko si Henry C. Lucio Tando ko ngayon.
Huwag naman. Ang hinahanap natin tao, yung mga taong tulad natin, yung gusto ng extra income, kasi yan yung hungry sa success, hungry sa income. Tanong mo agad, bro, ano ba? Kamusta ang income mo ngayon? Ano ba? Pinigyan ka ba lang? May kliyado ka ba? Negosyante ka ba? Professional ka? Bro, may tanong lang talaga ako sa'yo. Kunyari, inuman na kayo. Okay, hinahanap pa ng extra income. Pag sinabi ng yes, naku, 30% pasok ka na. Kasi kailangan niya ng income eh. Buti lang na income. Oo, bakit gahanap nga ako eh. Gusto ko na ibenta itong baga ko eh. Ito ang kindi ko, baka isang lakong bulit din. Sige, akin na, pera mo na. Pag nalaman mo kailangan ng extra income, then doon ka na, pasok ka na. Piwis na naman magsisimula. Ay, never ko naging kaugali mag-invite na di kilala na magsisimula ako. Lahat ng kakilala ko nag-invite ko. Always start war market. Kasi may nakita ko mga network ka, sasali lang ngayon. Pag join ngayon, apply. Magkano yung flyer? Sabi ko, flyer ka na. Alam ko nag-flyer lang ako sa network marketing after 3 years. Never ako nag-flyer. Bakit? Kapatid, kung sabi sa akin, wala kang pamilya. Sino dito ang may pamilya? Taas kamay. May tito, may tita, may pinsan, may lola, lolo. Ito may mga taong to, may mga kapitbahayan. May kakilala ba yan? May kalaro ba yan? Kapamilya, kapuso, ka-text sa Facebook, kabit. Tama? Invite your family and friends first. Ang dami mo nakasama ng high school ka, elementary, pati mo ilabas yung yearbook, isa-isahin mo yun. Ako nung ginawa ko dati, nilabas ko yung yearbook ko, kaya everyday after hindi ako pala invite yearbook ang aking guide. Kinuha ko po yung yearbook ko ng high school ako, pati mga picture ko ng grade school ako, tinanda ko yung mga mukha nun. Asan kaya? Wala pa kasing friend start nun eh. Invite mo ako kami nun. There was a time meron sa yearbook ko, na-invite ko yung nagbabantay sa amin sa gate. Di ba pag bata ka, may nagbabantay, nakakatid ka, in-invite ko yun. Sabi ko, ganito, ba't di sumasagot? Pumunta ako sa school namin. Sabi ko, nasa si Aling Clara. Text ako ng text, sumasagot. Patay na po. Patay na ba? Invite your family, invite your friends, invite your co-worker. Ibig sabihin nun, i-focus nyo muna guys, yung kilala nyo. Huwag muna hindi kilala. Kasi sure ako, simula na buhay ka sa mundong ito, ang dami mo kakilala. Kahit yung taong unfriendly, kaya para si Jet Lobredo, laging siya sinasabi, ilang taon siya sa call center sa Ortigas, never siya na-invite sa network marketing kasi nga, takot siya sa tao, hindi sila malapit. Siya nga nakakapag-invite eh, takot sa tao, walang kaibigan, tayo pa. Hindi mo uubos yung kamag-anak mo. How to invite? Be a friend. Alam mo guys, one of my secret para maging magaling invite, pag-aralan niyo po, bumili kayo ng libro, How to be Friendly. Hi. Diba, burakot na yung mukha? Hello. Kahit burakot ang mukha ng taong cashier na pinausap mo kanina, malay mo, yun yung aim mo. Tama. Diba? Sa Jollibee kasi niya butangan ng suklet, dito sa'yo. Thank you. Okay lang, malay mo, yun yung aim mo. Sumakay ka ng taxi, sinigawan ng kapitbahay mo, tinakawa ka ng damit sa sampayan mo, malay mo yung nakaw na yun, yun yung aim mo. Magnanakaw ako, ay, magnanakaw. Sira ulo lang. Pakikay ko yun eh. Diba? Palagpasin mo na ginawa ng t-shirt, paano mo, million ibigay sa'yo, tama ba? So, point is, you have to be a friend. Ang isang magaling networker, walang kaaway. Tama. Kaya please, huwag mo naman siya away sa post mo. Mamamatay kang mahina, kakaimpiado, kakasagot ng telepono, call center, patay ka ng hina. Yun, bro. Puri puso din yun, tama? Halika bro. Be a friend, tama? Tama. Sagot ka pa more, di ba? Sagot pa more, tama? Be a friend. O, bakit tayo matapos? The most powerful word before you end that meeting. Di ba, hindi ka kayo. Di ba, hi Jim, kamusta ka na? Okay. Oy bro, pagtulungan natin ha. Yung huling sinabi mo, pagtulungan natin.
Very powerful yun sa tenga ng tao. Remember, yung huli mong sasabihin, yun yung tatatak sa tenga niya. Hindi mo naman sinabi. So every time nakatayo kayo sa kaibigan ninyo, always see to it. Pag nasabi mo yung pagtulungan natin, umalis ka na. Hindi mo yung pagtulungan natin ha. Ay, nga pala. Tingin mo doon. Huwag na. Pag sa'yo pagtulungan natin, pakalis na. Uuwi na yung word na help. Because any person na may tutulong sa kanya, laging gumagana loob. Tama ba? Alam ba ako sumali dito sa negosyo to ulit? Kasi sabi sa akin ni Mervin, sige pagtulungan natin yung grupo mo ulit para maging milyonaryo ka. Doon nagbago ang buhay ko. Alam ko lang si Aptay Mervin. Yung sinasabi ko sa inyo, nangyari sa wala nga sa libro to eh. Subukan mo gawin yung sa lahat ng kausap mo. Sige, pagtulungan natin. Sige, pagtulungan natin. Sige, pagtulungan natin. Sure ako kapatid, nasali sa iyo. So bago tayo matapos kapatid, balik lang natin. Create your dream board. May dream board? Nakakatawa to, pero totoo to. Create your dream board. Create your vision board. That vision board will someday come true. 4 years ago, nilagay ko sa vision board ko po, condominium, Lamborghini, 500,000 a week, millionaire, Hummer, R8, bahay at lupa. Sinabi ko pa doon, Alabang. Totoo, alam mo, manginginig ka sa kilabot nun. Kasi lahat nangyari yun. Totoo, nakalagay doon, Alabang. Even yung picture, nawala ko na yung people niya kasi inabos yung untoy. Pero nilagay ko yun, R8 na silver, Lamborghini na green, Hummer na black pa ng time na yun. Tapos condominium sa port, lahat nangyari. Tama. Alam mo sino yung best friend mo? Sige, tuloy na ito. Alam mo, simula ngayon, sino dapat ang best friend mo? Yung dream board mo. There are a lot of people who will really turn you down. Sometimes you're upline. Kakatapo kayo ng upline. Sometimes you're downline. But even an upline and downline can never take away that pain in your heart. This is your best supporter. This is your best upline. This is your best downline. This is your best business partner because this is the reason why you are here today. Tama. So kahit lumipat na sila, okay lang. Meron ka nito eh. Kahit tumigil na sila, meron ka nito. Tama. Guys, nakikiusap po ako mula kay Jane hanggang doon. Doon po kay Dreamboard. Bago tayo matapos, sa isang linggo, ilang araw? 7. Sa isang taon po, ilang araw? 65 lang sa inyo. Ilan lang po sa inyo, sir? 65 lang po. So, pagdadala po sa taon na. Ilang araw sa loob ng isang taon? Kaya ilang araw sa loob ng isang buwan? Isang buwan mo na yung 165, ma'am? Sa loob ng isang buwan, ilang taon? Ay, sa loob ng isang buwan, ilang araw? 30. If there are 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, ilang beses ka na kailangan magkaroon ng invite? Kailangan mo ng isa sa isang araw, wala ng iba. Tama. Aha, paano ba maging malupit? Mag-invite ka isang araw. May ikaw inausap ka. Paano ba ko yayaman? Paano ba hahanapin yung ALB ko? Bro, huwag mo palagpasin. Wala kang kakausap sa isang araw. Paano mo na-experience? So, na-experience sa isang milyon, isang buwan. Hindi maghanap ka ng prospect, isa sa isang araw. Di ba ang dali? Hindi mo kailangan maging malupit. Di mo kailangan magandang kotse. Para magkaroon ng prospect. Kung gusto mo mag-prospect, magkaka-prospect ka. Kung gusto mo yumaman, kahit wala kang kotse, magkaka-kotse ka. Wala mo magandang laptop. Hindi. Kailangan gustuin mo, meron kang isa sa isang araw. Dahil simula nag-network kami ni Upline Merwin, never ako sa loob na isang araw wala akong invite. Itatak mo yan sa bato. Tama. Kaya lagi nang tatanong sa akin, pero sikreto, wala kasi akong araw na pinalagpas para mahanap yung A&B ko. Ganun ang kadali ng negosyo ito. A&B lang. Kahit umayaw ang buong mundo sa'yo, dalawa lang ang inaabangan mo. Buong mundo na umayaw sa'yo, ay tumambay ka sa St. Luke.
habang may mga anak doon, pagsulpot ng sanay ko, nitay ko. Dito, AMB ko, kung laki nyo, lali kayo. My point is, guys, daily is better than once a month. Huwag mo itong gawin once a month kasi kung once a month mo ito ginagawa, once a month, tina-check mo. Kung everyday mo ito ginagawa, everyday din ang check mo. Nakuha? So, bago tayo matapos, kapatid, itong pinag-usapan mo natin, I hope makatulong sa inyo sa pag-i-invite. Because today, kung nangyari, sige, dito siya naman kayo, ma'am? Today, bakit tayo matasol? Daily, ito naman.